puro bato, puro pag-aalala, bato, ayun bato. Kaya nga kapag tayo magtatanim, kailangan wala yung mga bato. Magtatanim ka, cheerful giver. Lahat ng mga tao nagkamali sa akin, lahat ng gumawa ng masama sa akin, forgiven. Kasi ibibigay ko tong offering na to, kailangan pure itong offering na to. Kailangan pure. Kasi I'm giving it to a pure God. Lahat ng bitterness, lahat ng unforgiveness, lahat ng resentment, remorse, lahat ng offense, lahat ng anger, lahat ng galit ko dahil ako sinaktan ako nito, chinismis ako nito, ito inislander, ito ng utang sa akin hindi nagbayad, ito iniscam ako. Kahit punong-puno yung puso ko, punong-puno ng bato. Don't expect to receive anything from the Lord. Kahit magbigay ka ngayon, walang babalik yan. Babalik lang, maaring pangangailangan mo lang. Dahil sinabi niya, He shall supply all your needs. Are you ready? Are you ready for a spiritual revival? For healing miracles in your life? For blessings and financial breakthroughs? Are you ready for a deeper relationship with God? Welcome to our program, Living the Blessing by Terry Chang Ministries. Okay. Now, tingnan po natin the parable of the growing seed. Mark 4 verses 26 to 29. Sabi sa 26, and he said, the kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground. Naintindihan po ba natin yun? The kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground. Ano daw ang kingdom of God? Magtatanim tayo. Magsosow tayo. Saan tayo magsosow? Sa kaharian ng Diyos. Sabi niya, the kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground. Scatter, in fact, maraming seeds ay ibibigay sa'yo si Lord. Kung wala kang seed ngayon, sabihin mo sa kanya, Lord, bigyan mo ako ng seeds at ako'y mag-i-scatter talaga ng seeds. Kasi kung hindi ka magtatanim, wala kang anihin. If you do not sow, you will not reap. So sabi niya ganun, the kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground. So, mag-scatter ka maraming seeds, di ba? And should sleep by night and rise by day. So matutulog ka, tapos magigising ka, and the seed should sprout and grow. He himself does not know how. Anong ibig sabihin nito? Okay, ang sabi niya rito, ang may responsibility sa pagtatanim ay ang tao. Responsibility mo na ikaw ay magbigay sa kaharian ng Diyos. Ngayon, ang responsibility ni God ay kung anong mangyayari doon sa tinanim mo sa lupa. Sabi niya rito, and the seed should sprout and grow, he himself does not know how. Halimbawa, tinanim mo yung seed doon, dinagyan mo ng tubig, inalagaan mo. So, magkakaroon ng tinatawag na germination process. Mabubutas yung seed. Pagkatapos lalabas yung root. Pagkatapos may twig na lalabas sa taas. Ngayon, ito yung magiging root na to, sisipsipin ang mga nutrients dito sa lupa, provided na moist ang lupa. Kasi it is the soil that carries all the nutrients. So, ang root na yan, ang foundation ng halaman na ito. Kasi ang roots kailangan 3 times ang laki, more than the tree itself. So, hindi natin nakikita ang nangyayari sa ilalim. Hindi natin problema yan. Ang may responsibility na palakihin ang iyong tanim ay ang Panginoon. Ikaw ay magtatanim, pero aalagaan mo yung tanim mo. For example, sino sa inyo ang magbibigay ng, like, ako everyday ito ginagawa ko. Magbibigay ako ng seed. Siyempre, like, kami ni Robert ang gumagastos ng para sa TCM. Of course, nagkakatanggap po kami mga donations, pero really not enough for all the expenses kasi napakaraming gastos. So, for example, ano ang gagawin ko dito sa binigay ko? Diba? Like, nagbigay ako. Recently, yung nagbigay ako ng 2 million, si Robert nagbigay ng 2.5 million para patuloy na andar ang TCM. Pagkatapos, anong gagawin ko? Aalagaan ko yan.
didiligin ko yan. Araw-gabi, Lord, thank you dun sa opportunity-ng binigay niyo po sa akin na makapag-sow sa kaharian ng Diyos. Dahil sinabi niyo sa salita niyo sa Luke 6:38, "Give, and it shall be given back to us. Good measure, pressed down, shaken together, running over, so shall men give unto our bosom. The measure that you give out is a measure that we receive." Ginagawa namin araw-araw yan sa dami naming sinusow ng mga tanim. Ginagawa namin araw-araw. Yun ang pagdidilig ng iyong seed. Ngayon, may special seed, for example, namimili ka ng bahay. O Lord, ito yung seed ko para sa bahay. Yan ang seed. Lay hands mo yan, di ba? Bibigay mo, for example, binigay mo sa TCM. Di ba? So araw-araw, babanggitin mo kay Lord, Lord, nagbigay ako ng seed sa TCM. Thank you, Lord, for the opportunity na pinigay ko. It's aroma to your nostrils. Mabango yan sa iyo. Ito po ang inihingi ko, Lord, na assignment dito ay ang bahay na pinangako nyo na sa akin from the foundation of the world. Pero yung bahay na yan, it has to be very clear. Kaya nga tuturo ko po ngayon. Kaya marami pa naman tayong oras, diba? Tuturo ko ngayon kung paano mo makuha yung bahay na yan. So, pero aalagaan. Initially, aalagaan mo. At least alam mo kung paano mag-alaga ngayon. Seed yan na tinanim mo, aalagaan mo with the Word of God. Yan ang pagdidilig. Okay. Now, so verse 27, sabi niya, "For the earth yields crops by itself." Ako, ano revelation nito? For the earth yields crops by itself. Ano ibig sabihin nito? For the earth yields crops by itself. Alam niyo ba? Hindi seed ang nag-yield ng crop. Hindi seed. Ang earth ang nag-yield ng crops. Ang earth, ang lupa. Ayan o, for the earth yields crops by itself. Hindi seed. Alam niyo, minsan, narinig ko yung isang story na isang Egyptian mummy na inilibing 4,000 years ago. At nahukay nila, na-dig nila itong tomb nitong si mummy, itong ano siya, parang pharaoh or something like that. Basta mataas ang katungkulan niya sa Egypt. Pagkatapos sa tabi niya, mayroong isang bottle na mayroong 4 na seeds ang laman. So, in other words, if the mummy has been buried there for the last 4,000 years, so those seeds must be about 4,000 years old as well. So ngayon mga scientists, nagtataka kung ito bang mga seeds na to were kept in the dark for 4,000 years na sa isang bote, walang nangyari sa kanila, intact pa rin sila, kung ba daw itanim sila ba daw ay magge-germinate. Ito ba daw itutubo at lalaki at mamumunga. At ginawa nila, tinanim nila yung isa. At laking gulat nila na buhay itong seed na to. Nag-germinate, lumaki ang laki-laking puno at nag-bear ng much fruit. Ang point dyan is, ang seed na yan, walang power. Walang power ang seed na yan kung nakatago yan sa bottle. Walang power ang seed na yan kung nakatago sa bank account mo. Ang power niyan kapag tinanim mo yan sa kaharian ng Diyos. Kita mo? Because it's the earth that yields crops by itself. Sabi niya, first the blade, then the head, after that, the full grain in the head. So, hindi tumubo itong seed na 4,000 years na andun sa tomb ni Pharaoh. Hindi tumubo siya. Pero nung linagay sa earth, tumubo siya, lumaki siya, nag-germinate, nag-pollinate, at nag-bear ng much fruit. Bakit? Dahil ang anointing nasa lupa. Now, hindi ko sinasabing walang anointing ang seed. In fact, napakaraming scientists ang nag-try na formulate sila ng seed. Gayang-gaya nila ang papaya seed. Gayang-gaya nila ang palay, ang rice na seed. Gayang-gaya nila. Pero pag tinanim nila, hindi tutubo. Bakit? Walang anointing. Hindi linagyan ng anointing ng Panginoon dahil ang seed nang galing lang kay Lord yan. Siya ang nagsabi during creation na itong mga seed na ito ay magmo-multiply. Yun ang linagyan niya ng anointing. So, sinabi niya na may anointing ang seed na itatin mo sa kaharian ng Diyos. So, yan ang gagawin mo. Yan ang first step. Sabi niya, but when the grain ripens, immediately he puts in the sickle because the harvest has come.
So dahil nag-ripen na 'tong grain, we're talking of the corn. Ang corn, isang corn, 'di ba sabi niya kasi dito, blade muna parang ano muna, nag-sprout lang siya na dahon na ganyan. Pagkatapos, then the head, nagkaroon na siya ng head, pagkatapos then the full grain. Pero tingnan mo, ang tinanim mo isang kernel lang. Kernel, isang butil lang, tinanim mo. Pero ang inani mo, napakarami. Kasi ang isang cob, corn on the cob, ang isang yan, would be about 800 kernels. So, ang ibig sabihin, ang isang butil magpuproduce ng hindi lang 800 kernels, isang corn on the cob. Kasi sa isang puno, maaring 2, maaring 3, maaring 4. Let's say, dalawa na lang. So, isa-isang plant, nagtanim kunwari ako ng isang butil. Nag-multiply yung butil ko nung ako'y nag-harvest. Naging 1,600 kernels. Di ba? So, sino ang gumawa nun? Hindi ikaw ang gumawa nun. Si God ang gumawa niyan. Ang ginawa mo lang, ang responsibility mo lang ay itanim yung kernel na yan. At kung ikaw magtatanim ng maraming kernels, for example, magtatanim ka sa 1 hektaryang lupa, marami kang ani. Amen? Now, parable of the sower, Matthew 13, verses 18, 19, and 23. Therefore, hear the parable of the sower. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, then the wicked comes and snatches away what was sown in his heart. This is he who received seed by the wayside. So, ano ibig sabihin ito? Dito, ang word of God is the seed. No? Nagsalita ako sa inyo ngayon. Pumasok ba yan sa wayside? Ang pinag-uusapan dito ay ang soil. At ang soil dito, ang pinag-uusapan is yung heart. Kayo ba'y nakikinig? Kayo ba ay talagang, kumbaga, dinadigest nyo itong tinuturo ng Holy Spirit sa inyo through me? O kayo inaantok? O kayo nag-aalala dahil marami pa kayong gagawin bukas? O kayo ginagabi, kailangan hindi kayo mapupuyat? So, depende sa heart. Kung sinong i-bless ni God sa inyo tonight, depende sa heart nyo. So, ang sabi niya, when anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, hindi mo naintindihan. Bakit? Ba't di mo naintindihan? Because hindi ka nakikinig ng mabuti. Kasi ako pinipilit ko talaga at niikat talaga ako ng tulong kay Lord kung paano niya i-reveal yan sa inyo through me. Gusto kong makakuha talaga kayo ng meat. Hindi lang puro gatas. Malapit na ang tribulation. Pagkatapos nagdudwell pa tayo dito sa mga ganyan, di pa tayo nagpo-prosper doon sa plano ng Panginoon sa atin. Dapat prosperous na kayo lahat ngayon. But ngayon, nare-reveal nga ni Lord sa inyo, ito na yung time, ito na yung opportunity. So, yung stony ground. So, ito yung wayside, di ba? Matigas ang puso. Ayaw, pumasok ang word of God. Lumabas. Pumasok dito, lumabas dito. Yun ang wayside. Walang pakialam sa word of God. Ay, hindi ko gusto niyan. Ayaw ko mag-sow ng seed. So, yan ang wayside. Stony ground. Masyadong alalang-alala sa persecution, masyadong alala sa tribulation, masyadong maraming pagsubok. Ay naku, masyado akong nag-iisip dito sa mga problema ko sa ano, kasi katapusan na naman ng buwan, naku dami-dami kong bayaran, hindi ko alam kung saan ako kukuha. Naku, ang tagal-tagal naman ng preaching ni pastora, kailangan kong mag-isip kung saan ko kukunin ng pambayad ng renta, pambayad ng kung ano-ano. Yan ang mga tribulation. Nandun ka sa stony ground. Puro bato. Puro pag-aalala, bato, ayun bato. Kaya nga kapag tayo magtatanim, kailangan wala yung mga bato. Magtatanim ka, cheerful giver. Lahat ng mga tao nagkamali sa akin, lahat ng gumawa ng masama sa akin, forgiven. Kasi ibibigay ko tong offering na to, kailangan pure itong offering na to. Kailangan pure. Kasi I'm giving it to a pure God. Lahat ng bitterness, lahat ng unforgiveness, lahat ng resentment, remorse, lahat ng offense, lahat ng anger, lahat ng galit ko dahil ako sinaktan ako nito, chinismis ako nito, ito inislander, ito ng utang sa akin hindi nagbayad, ito iniscam ako. Kahit punong-puno yung puso ko, punong-puno ng bato. Don't expect to receive anything from the Lord. Kahit magbigay ka ngayon, walang babalik yan. Babalik lang, maaring pangangailangan mo lang. Dahil sinabi niya, He shall supply all your needs. Pero kamo yung mga sobra-sobra na talagang makakatulong ka, you will be a blessing to many. Katulad po namin,
magbibigay kaming dalawa ni Robert, ang bigay kami talaga. Kasi siyempre kailangan we have to be very careful kung sinong mabibigyan kasi maraming scammers ngayon. Pero talagang may mga nasalanta ng baha, may mga nasunugan, may mga kung ano-anong typhoon sa dumating na yan. Talagang kami ni Robert maghahanap pa kami ng kung kanino kami puwedeng magpadala niyan. Pure heart, pure, pure heart. Kailangan so aalisin na natin yung galit sa ating asawa dahil sila'y nambabais, dahil sila'y gumawa ng hindi maganda, dahil yung mother-in-law mo napakasama ng ugali at hindi mo na kayang samahan, etcetera, etcetera. Lahat ng 'yan ay kailangan nating talikuran. Surrender natin sa paanan ni Jesus dahil it's easier said than done. Pero yung anointing na ibibigay ng Holy Spirit sa'yo, kung hihingin mo, "Lord, gusto ko pong patawarin 'tong asawa ko na babae. Gusto ko pong patawarin," kasi it starts with forgiveness para magbago yung asawa mo. And then, magbigay ka ng offering kay God, "Lord, ito pong offering na ito ibibigay kong assignment po ng asawa ko hindi naman bababae, na ang heart niya ay nasa akin lang at nasa aking mga anak. Hindi na po siya manloloko, na siya po ay magiging born again at siya ay magiging hot na hot." Walang imposible because it happened to me and Robert. Na-born again si Robert, na-born again ako, 'di ba? So, give God a chance. But, bago mo mabigyan ng chance si God, meron siyang iutos sa'yo. May trial yan. May test yan. Magpapadala muna siya ng mga spies sa promised land. Tapos makakarinig ka ng mga negative. Tapos manghihina ka ba o hindi? Kasi titingnan ni Lord, ito ba ready na siyang mag-receive? Ready na ba siyang mag-receive ng abundance? Okay. Sabi, thorny ground, the cares of this world, the deceitfulness of riches. Ang busy-busy magpayaman ng mga tao. Talagang double job sila. Talaga like mga nurses dyan, mga doctors dyan, double job sila kasi kailangan nila ng mga overtime pay, ang lalaki kasi niyan, etc. etc. So to the point na walang time kay Lord. Walang time sa fellowship with the Holy Spirit. Walang time. Ako ang dami-dami naming na-experience kasi ang dami-dami naming mini-minister ng mga tao. Sa Amerika 'pag pupunta ako dun walang tigil. Ang ministry, ang daming nagpapa-pray sa amin ni ate. Puro prayer kasi like itong mga taong ito all of a sudden, yung nagkakaroon ng cancer. O ang lakas-lakas naman, ang ganyan naman tapos bigla na nagkaroon ng cancer. Bigla na lang mamamatay na daw, bigla na heart attack ito, na-stroke ito, na ganyan. Bakit nangyayari 'yan? Nawawalan ng protection ng mga tao, but because makikita ko talagang karamihan sa mga yun na hindi born again. So, walang protection ng Panginoon sa kanila. Kaya dapat nating pag-pray yung mga taong yan, magkaroon tayo ng compassion the same as Jesus had compassion for the sick or for the poor. Amen. Sabi niya, of the thorny ground, cares of this world. Kaya sabi ko nga kaming dalawa ni Robert, di na namin inaasam-asam yung Diyos ko, hindi na yung kayamanan pa na na yumaman pa, na madagdagan pa, na ganyan. Hindi ko na iniisip yan. Ang iniisip ko, paano ba akong makaserve kay God? Paano ko ba, paano ba ibibigay yung buhay ko? Kasi gusto ko, hindi naman sir, of course, mahilig akong gumaya. Ginagaya ko si David, gaya ko ng gaya sa kanya. Si Apostle Paul, gusto kong gayahin na living sacrifice. Of course, easier said than done. Pero, yan ang gusto ko. Gusto ko, pleasing ako in the sight of God. Gusto ko, I'm bearing fruit in every good work. I am growing in spiritual maturity every single moment of my life. Hindi naman nangyayari yan talaga kasi napakahirap. But I am work in progress. Kaya gusto ko yung mga lahat ng mga staff ko, pinagpipray araw-araw lahat. Gusto ko lahat silang mag-grow. Gusto ko lahat magbago. Gusto ko lahat. Kasi Lord, ang pinagpipray ko lahat, bigyan niyo po ng revelation, spirit of revelation and wisdom. Kasi pagpipray ko for healing, mamamatay din. Kasi, okay, gumaling. Pagkatapos, hindi naman nagbago. Hindi naman nag-grow. So, ayun, babalik na naman si Satanas at ilalagay na naman yung cancer na yan sa kanyang katawan, mamamatay lang. Samantalang kung nabigyan siya ng spirit of wisdom and revelation, all of a sudden, alam niya, for example, itong secret, itong mystery na 'to na kailangan ka palang mag-sow, yan ang unang-unang gagawin kasi yan ang unang-unang ginawa nila ng mga patriarchs natin. So, it's a revelation, it's a mystery uncovered na binigay ng Holy Spirit sa atin, 'di ba? So, kaya napakaimportante po. Okay, anyway,
parable of the mustard seed. Sabi, another parable, Matthew 13 verses 31 to 32, another parable he put forth to them, saying, the kingdom of heavens is like a mustard seed, which a man took and sowed in his field, which indeed is the least of all the seeds, but when it is grown, it is greater than the herbs and becomes a tree, so that the birds of the air come and nest in its branches. Ibig sabihin nito, ang ginawang yung mustard seed is napakaliit, parang alikabok lang yan sa sobrang liit. Pagkatapos, pag daw ito ay tumubo, ay mas malaki pa sa lahat ng mga herbs na mga trees or plants. Pero ang point na sinasabi ni God dito ay itong mustard seed na to ay sabi niya, the kingdom of heaven is like a mustard which a man sowed. Sabi niya, the least of all seeds. Ibig sabihin, yung faith mo, kasi nakalagay dito sa susunod, Matthew 17:20, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there. Can you imagine kung meron kang faith na kasanlaki lang ng mustard seed? Kaya lang, anong gagawin mo sa mustard seed? Itatanim mo yan para maging dambuhalang tree. Hindi mo yan itatago lang dito sa lalagyan. Hayaan mo lang katulad nung kay mommy. Ay linagay dito sa bote, hindi nag-germinate. Hindi nag-bear na much fruit. So anong gagawin natin sa seed? Itatanim natin yan. Diba? Sabi niya, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Kita mo? Magtanim ka. Kahit maliit lang. Dito 100 pesos na sinasabi ko, napakasakit kaya sa akin yan. Sabi ko, Lord, wala akong mukhang humingi ng tig 100 sa mga tao. Tapos naghihirap yung mga karamihan dyan. Kasi hingi ako ng 100 pesos sa kanila. Ilang beses kami nagde-deliberate na Pastora Noemi dyan, di ba Pastora? Parang wala talaga akong lakas ng loob na humingi ng 100 pesos. Kaya sabi ni Lord, hindi naman sa iyo binibigay yan. Sa kaharian ng Diyos binibigay yan. Paano nilang ma-exercise? Paano nilang makakapag-operate sa prosperity kung di sila magsusow? Sa mga nais pong sumulat, magbigay ng testimony, or may prayer request, isa pong malaking karangalan na kami makapaglingkod sa inyo. Kayo po ay maaaring pumunta sa aming website sa www.terrychang.org. Inuulit ko po, www.terrychang.org. Maraming salamat po. Hi, si Pastora Terry Chang po ito. Nawa po ay na-bless kayo sa mensahe ng Panginoon para sa araw na ito dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Chang Ministries. Ang sabi po sa John 8:32, you shall know the truth and the truth shall set you free. Kung gusto mo ng kalayaan, tatanggapin mo si Jesus at ililid kita dito sa prayer na to. Your life will never be the same again. Dadaloy ang kanyang buhay, ang kanyang presensya sa lahat ng areas ng iyong buhay. So, ipikit mo ang iyong mga mata kung ikaw ito at ililid kita dito sa prayer. And pray it from the heart as if it is your own. Heavenly Father, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Marami pong salamat sa pagpapatawad ninyo. Jesus, kailangan kita. Come into my life and be my Lord and Savior. Holy Spirit, change me, mold me, transform me into that person that you designed and created to be. Amen. Ayan, born again Christian ka na. Congratulations. Tandaan niyo po, mahal ko kayo at mahal kayo ng Panginoon. God bless you.